Mainit na balita mga kaboses ng masa, isang emosyonal na eksena ang naganap sa Malacanang ngayong araw. House Speaker Martin Romualdez ay lumuhod di umano sa harap ni Vice President Inday Sara Duterte na nagmamakaawa para sa hustisya. Sa isang video na kumalat sa social media, makikita si Romualdez na umiiyak habang nagsasalita ng kanyang hinaing sa pangalawang pangulo ng bansa. Ayon sa mga nakasaksi, si Romualdez ay nagmakaawa na ikulong ang mga dapat makulong at huwag nang palagpasin ang mga lumalabag sa batas. Walang sino man ang dapat makaligtas sa kamay ng hustisya, ani ni Romualdez. Kailangan nating ipakita sa buong bansa na walang kinikilingan ng batas at kahit sino ka man dapat kang managot sa iyong mga pagkakasala. Ang insidente ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, patuloy ang pananawagan ng marami para sa isang patas at makatarungang proseso ng hustisya. Ang hakbang ni Romualdez ay tila isang desperadong pagsubok upang maipakita ang kanyang determinasyon na natiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez na para nga bang nagmamakaawa siya kay VP Sara, na nagmamakaawa na sige na, magkaisa na tayo, pakita natin sa ating taong bayan na mga leaders nila ay nagtutulungan, please lang. Okay. Tungkol po ito sa pronouncement ni VP Sara na hindi siya mag-attend sa SONA. Okay, pakinggan muna natin itong balitang ito ng ANC bago ako magbigay ng reaksyon. Ayaw daw mag-attend, hindi mag-attend si VP Sara kasi baka bumbahin ang SONA at mamamatay ang top officials. Siya na yung designated survivor. Siya na daw ang magpresidente. Okay, ito ang balita. Dali, ha? Now, Speaker Martin Romualdez believes it is Duterte's prerogative not to attend the SONA, but Filipinos deserve to see their leaders united and focused on their welfare. He calls the SONA a crucial moment for officials to put a united front and address the challenges the country is facing. But for House lawmaker Joel Chua, Duterte's jokes about the president's security is a joke made in poor taste given current political tensions. He adds Duterte does not have the power to appoint herself as a designated survivor since the succession line is enshrined in the 1987 Constitution. Duterte earlier referenced the American series Designated Survivor, which follows a low-ranking cabinet member who took over the White House after everyone in the presidential succession line was killed in a mass casualty event. As for the House Secretary General, Reginald Velasco, his office will confirm with the office of the Vice President whether Duterte will skip Marcos's SONA. He also sees Duterte's reference to designated survivor as a joke. Ako personally, kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So, ang tingin ko, biro lang yun eh. Because under our laws, wala, or our constitution, the succession is already provided for in the Constitution. So there's no such thing as designated survivor. So kailangan magkaroon talaga tayo ng batas na gano'n. Na tapos kailangan ilagay sa Constitution yun. That means we have to amend the Constitution. Meanwhile, former lawmaker Neri Colmenares sees Duterte's non-attendance as a sign of her complete breakaway from the administration's Unit Team Alliance. While it is the choice of the Vice President to attend or not attend the SONA, maraming mensahe yun. Yung isang mensahe doon, para sa akin,
hindi siya naniniwala sa i-report ng presidente sa SONA. At may disagreement siya doon sa mga i-claim na achievement ng Marcos administration. And secondly, complete break na yun sa anumang alyansang nagkaroon sila. A partyless group views the project. Okay. So, unahin nating bigyan ng reaksyon yung sabi ng House Speaker na ang SONA daw, SONA is a crucial moment for unity and collaboration among our nation's leaders. Yun naman talaga ang original intent ng SONA. Kasi itong SONA, kinopya lang natin sa American o US government. So, mulat sa pool, nung nandito na yung Amerikano, nagsoso na yan. So, dapat sana magkaisa, maganda, ideal. Kaya lang, sino ba ang nagsimula? Bakit nawalan ng gana si VP Sara na makipagtulungan sa gobyernong ito? Hindi ba ang dahilan itong si Speaker Martin Romualdez? Bakit nagalit si VP Sara? Bakit siya tinawag na tambaluslos? Ang ganda-ganda ng samahan nung una. Ang ganda na ng buwelo ng ating bansa. Talagang nagkakaisa. Biglang dinimot ang dating presidente. Dinimot sa pagiging senior deputy speaker. Doon nagsimula ang lahat. Bakit ginawa yun ni Romualdez? Dahil insecure siya sa kanyang posisyon, baka daw siya ikudita. At ang katotohanan dan is yung ambisyon sa politika na gustong maging presidente or maging prime minister. Kaya ang nagsimula ng lahat, ito si Speaker Martin Romualdez. So, ngayon, mananawagan pa siya na dapat magkaisa tayo. Sabi niya, it is a time to reflect on our progress, address challenges, and outline our vision for the future. Again, tama sana. Kailang, after 2 years, paniniwalaan pa ba natin yung ire-report ng Pangulo? Kaya tama yun si ex-congressman Colmenares. Yung sabi niya, hindi na naniniwala si VP Sara sa ire-report ng presidente. Ako rin, hindi na ako maniniwala. Puros lang yan, pagpapasikat lang. Anong mga ibibida? Bumaba na po ang presyo ng bigas. Malapit na matupad yung pangako na 20 pesos per kilong bigas. Ngayon, nagbibenta na tayo ng 29 pesos per kilo na bigas. Siguraduhin ka. Yan ang i-report ng presidente. Anong klaseng bigas? Laon. Tapos, ano yun? Dahil ba sa galing ng administrasyong ito, kaya napababa ang presyo? Hindi ba yon subsidy? Para kang ginigisa sa sarili mong mantika. Kasi pera pa rin ng taong bayan yon, dinagdag lang, sinubsidize para makabenta ng 29 para maging pogi ang administrasyong ito. Ibibida na naman ang kadiwa na guerrilla. Saka lang parang kabuti, saka lang tutubo ang kadiwa pag malapit ang SONA. Ano lang ang i-report yan eh. Bibida ang bagong Pilipinas na ito na, bagong pag-asa, bagong pagbabago. Anong pagbabago? Pagbabago o panggagago? Ano? Tapos, ito na, it's a complete breakup, absolute divorce sa unity. Wala nang unity. So, ayan po. Outline our vision for the future.
Talaga ba ang iniisip ng administrasyong ito is para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino? Kanina ko lang na panood yung latest programa ni Ted Filon tungkol sa panloloko sa pondo ng PhilHealth. Yung halos 90 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth instead na gamitin para sa mga benepisyo ng members, para bumaba ang contribution ng members. Nako, kinuha ng Finance Department para ipundo sa mga projects ng mga mambabatas. Yun ang isiniwalat ni Ted Filon. So, maganda sana kung magkaisa tayo. Kailang wala na. Dahil sinimulan ng isang dahilan ay yung matayog na ambisyon ng Marcos Araneta Romualdez clan that they will rule this country up to 2034 and beyond. Kaya nagkakaroon ng People's Initiative, nagkakaroon ng charter change kunuhay, puros panluluko sa taong bayan. Tapos, hihiling ka ngayon ng pagkakaisa. It's too late. Tama lang. Huwag nang mag-attend si VP Sara. Ako, hindi na rin ako makikinig sa SONA dahil hindi na ako maniniwala sa anumang ire-report sa SONA na magandang ginawa. So, alam naman natin ang nangyari. Itong si Atty. Vic Rodriguez, yung librong nilaunch niya kamakailan, ang sentro doon, yung si First Lady, kung paano niya pinahirapan ang buhay ni Atty. Vic nung nasa Malacanang pa ito. At ang ginamit niyang mga vloggers, klaro, ginamit ni First Lady, ginamit niyang vloggers para siraan ang pagkatao ni Atty. Vic, itong si Katunying at itong si Tingking Pinoy. Okay, may napanood akong vlog ni Katunying na bigla niyang pinuri ang pagkatao ni Atty. Vic. Tingnan ha? Is this real? Pakinggan natin ito pati yung libro ni Atty. Vic, na bilib si Katunying. Magaling yung author, sabi niya. At gusto niyang magkaroon ng kopya ng libro. At then later on, pinuri niya ang pagkatao ni Atty. Vic. Sige, pakinggan muna natin si Katunying bago ako magbigay ng reaksyon. Di konti. Pero ganun pa man, ay gusto pa rin po nating makakuha ng isang kopya. Atty. Vic Rodriguez, bigay naman. Bigay naman. Bigay naman. Ang kwento nga po nila, ang nababasa ko dun sa post ni Malutikia ng Publicus Asia, kundo po sold out na daw po yung libro matindi, no? Sold out, hindi kainam. Yun ang maganda. Meron pong mga bumibili ng librong ito. Okay? Ang tanong ko lang, mga kababayan, ako, uulitin ko magdi-disclaimer po ako dito, hindi ko pa po nababasa yung libro and I am excited to have a copy. Atty. Vic Rodriguez, Vic Henneman. Alam niyo, in fairness kay Atty. Vic Rodriguez, yes, we may disagree on a lot of things, pero tingin ko ang taong ito ay isang maginoong tao. Magino. Isang okasyon, ewan ko kung naikwento ko na sa inyo minsan, na parang dinner event po yun. Nakita ko po siya. Of course, hindi naman niya iaabot yung kamay niya para kamayan niya ako pag nakita kami. Siyempre, ako po ang lumapit sa kanya at nakipagkamay po ako sa kanya because I think that's part of life. Siya po ay opisyal ng gobyerno. Siya po ay public figure. Ako po ay hindi opisyal ng gobyerno pero maituturing hindi public figure. But I extended my hand
inabot naman po niya, and that's it. We took, we took pictures together, kasama po yung may bahay ko at yung iba pang mga kaibigan. Tingin ko po, si Attorney Vic Rodriguez, mulat-mula pa, ay isa pong maginoong tao. Okay. Well, let's give it to him. Ano po? Hindi ko po siya kilala until dumating po yung pagkakataon. Remember po, nung October or November 2021. Okay. So, yun coming from Katunying, maginoong tao si Attorney Vic Rodriguez. Salamat naman, Katunying. Ngayon mo lang na-realize. Nakalimutan na ba ni Katunying yung mga pinagsasabi niya nung sinisiraan nila si Attorney Vic? Ako, tandang-tanda ko pa yung ito si Katunying ang unang nagbalita na may tatanggalin na cabinet member, isang abogado. Ganon pa siya. Yung pala, wala na, dikit na siya kay First Lady Araneta Marcos. Tapos, ano pa yun? Dami nang lumabas na, yung si Katunying pang unang nagbalita, yung kay Chet Pastrana, yung Philippine Ports Authority na appointed na head ng PPA. Ito pala, si Mr. Chet Pastrana, naisulat sa libro ni Attorney Vic, ito, nabasa ko. Siya ang logistics man nung kampanyahan, diba, buong Pilipinas. You have to travel, you have to move people, equipments, and everything. Lahat sa pag-transport, everything, si Pastrana ang in charge. Kaya nung nanalo na ang presidente at si Attorney Vic ang executive secretary, ayan, na-recommend niya si Mr. Pastrana na maging Philippine Ports Authority head dahil yun napatunayan na yung kanyang galing pagdating sa ganyan. Nako, biglang lumabas ng balita na conflict of interest daw, magkapatid daw ang asawa ni Pastrana at saka ni Attorney Vic. Sinong nagpakalat ng mga ganong balita? Si Katunying. At ako, naniwala noon kay Katunying. May vlog ako noon na pinakapalpak na appointment ni BBM yung Pastrana na yun dahil conflict of interest daw Yung pala kasinungalingan yun. Kasinungalingan. Ayaw lang. Ayaw ng powers that be, alam nyo na. Ayaw yung enemy ni Attorney Vic sa palasyo. Yung ayaw ng good governance. Ayaw niya kay Pastrana. May gusto nilang ipalit. Kaya siniraan nila si Pastrana, siniraan si Attorney Vic. So ultimately, hindi na-appoint si Mr. Pastrana. Ngayon, nakausap ko mismo si Attorney Vic, personal. Sabi ni Attorney Vic, walang relasyon whatsoever yung wife ni Attorney Vic at wife ni Pastrana, hindi talaga magkakilala. Bakit sinabi ni Katunying na magkapatid? Ayun, paninira. Ano pa yung mga ibang paninira? Yung mga billions of pesos na kinulimbat, kinurakot ni Attorney Vic plus many others. So, yun po ang papel ni alala ko, yung appointment ni Attorney Vic na as Chief of Staff. Mga ito, hindi pa na ipapublish sa official gazette, hindi pa na tapos
biglang nagkaroon ng kopya si Katunying at saka si Thinking Pinoy. Kaya yun, ang reklamo noon, bakit ang mga sensitive documents sa palasyo naibibigay sa mga vloggers? Yun ang reklamo noon eh. Ito na, dahil konektado si Katunying at saka kay First Lady. Love you, Tunying. So ito ngayon, biglang bumait si Katunying, maginoong tao si Atty. Vic. Totoo, maginoong tao, kaya ito, hinamahal siya ng taong bayan, at ngayon, best seller na yung kanyang libro, ang daming gustong, So by the way, may napili na yung, di ba, may ipinapakita akong cell number doon, may napili na po yung aking manager ng ating YouTube channel. Nakapili na siya ng 10. Papadalhan na lang namin kayo ng pera. Basta importante, meron kayong GCash number. So, salamat sa mga nanonood sa ating mga vlogs. Ulitin ko, for charity itong ating income. Sa awa ng Diyos, may pension ako, sufficient na yan para sa aming mag-asawa. Kaya ang income natin dito, sa panonood ninyo, nagkakaroon tayo ng income, yan, nakakapagbigay ako ng konting tulong. So ito, yung mga subscribers ko na gustong-gustong makakuha ng libro, walang pambili yan, magpapadala kami. Ngayon pong katapusan ng July, susweldo tayo sa YouTube, yan, magpapadala na kami. Hintayin nyo lang yung aming ipadala, basta napili kayo ng aking manager, yung number na tinexan nyo, yun ang manager. Ako lang tagsalita. Then ano pa, yung income natin, sisimulan na natin ang water system project sa Talandig Tribe sa 10 City. Estimated 300,000 pesos ang magagastos. Malaking amount, but no problem. God will provide. Basta tuloy-tuloy lang ang inyong panonood sa ating mga vlog, lalo na yung hindi kayo mag-skip ng ads, yun. Indirectly nakakatulong kayo sa mga kapuspalad nating kapatid, ang mga Talandig Tribe sa Bukidnon. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!